Hi guys, Nation! Welcome to this video. Ngayon tatalakayin natin about sa isa na namang AI trading kung saan pwede kang kumita ng up to 4.6% araw-araw. Ang tanong, totoo nga ba ito? Ano nga ba ang Finopta para sa mga wala pang idea sa platform na ito? So ang Finopta po ay isang company na nakafocus sa artificial intelligence o AI trading kung saan nag-o-offer sila ng grid strategy services. Ngayon, totoo nga ba ito? Base sa pag-analyze ko sa platform na ito, masasabi ko na ang Finopta ay isa pong fake trading activity o fake trading platform. Maraming red flag po akong nakita dito para masabi ko na ito ay isang fake. Paano ko nasabi? Unang red flag na nakita ko dito ay yung fixed income. Ngayon, paano ko nasabi na fixed income kung nandito naman sa grid type ay pwede kang kumita sa nagre-range na 1.82% to 2.35% hanggang dito sa grid 6 ay nasa 4.30% to 4.60%. Kapag sinabing fixed income, una, nagpapangako po ito ng garantisadong income araw-araw o buwan-buwan. Sign po yan ng fixed income. Pangalawa, kapag ang isang platform ay meron pong variable income o pangakong income na nagre-range po ng isang percentage katulad ng 1.82% to 2.35%. Kapag nasa trading ka, hindi po garantisado o mahirap gawin yung consistent na nasa ganitong range ng kita araw-araw. Kapag sinabing fixed income, yan po ay tumutukoy sa predictable na kita, which is sa crypto trading, hindi po kayang hulaan ang kita mo. Pangalawang red flag na nakita ko sa platform nito, base sa Finopta, ang strategy o yung trading strategy na ginagamit dito ay grid trading. Pero saliwa ang ginagawa nila sa grid trading strategy. Paano ko nasabi? So, kung nandito ka po sa Finopta, okay, may kita mo yung order record. Meron sila ditong record o historical data na itrenade ng bot. Okay, tingnan natin. So, meron ditong buy price kung saan bumili yung bot. Andito yung buy price niya at dito naman yung selling price. So, ibig sabihin, nag-open sila ng position dito sa price nito at dito sila nag-close ng position sa price na to. Isang beses lang yan, kapatid. Which is hindi po ganyan yung grid trading strategy, kapatid. Ano ba yung grid trading strategy? So, sa grid trading, meron pong tatlong approach dyan. Okay? So, una ay yung basic na grid trading strategy. So, paano ba ito? Sabihin natin, nandito yung current price. So, pwede ka dyan mag-buy or mag-sell. Depende sa kung paano kukunin yung enterprise dito sa grid strategy. For example, nagkaroon ng buy position dito sa price na to. Kapag umabot po yan sa buy level, magti-take profit po yan ng partial. Okay? So kapag pumasok dito sa buy 2, magti-take profit, pangalawang take profit. Kapag pumasok yan dito sa buy 1, ay magko-close yung trade. So same sa sell position. Once na nandito yung current price, yung sell position, once na bumaba yan dito sa sell level, magte-take profit yan. Kapag nag-continue yan dito sa level 2, magte-take profit partial. Kapag bumaba dito, magko-close yan. Or, kapag nagdiretso yan dito sa level 3, magko-close na yan yung lahat ng take profit. At dito sa part na to, maghahanap ulit ng panibagong grid line. So, itong mga buy level na to at sell level na to, yan yung tinatawag na grid line. So, meron tayong pangalawang approach dito sa grid strategy ay yung tinatawag naman na hedge grid strategy. So, dito naman sa hedge grid strategy, dito sa current price, magbibigay po yan ng buy at sell. So, kung anong puntahan ng market, magkakaroon po yan ng TP, pero medyo risky po yung gantong strategy kasi wala po itong stop loss. So, ang ginagawa dito, once na umakyat, sabihin natin buy position, once na umakyat dito sa unang buy at sell, ang mangyayari, dahil dito sa current price, nagkaroon ng buy at sell na same time, pero magkaibang position. Okay? Once na pumasok yan dito sa unang buy at sell, ang mangyayari, magko-close yung buy at magka-create ulit ng panibagong buy position. At dito, madodoble yung sell position at para yung entry ng sell position ay umakyat po.
Ganun din, once na nagpatuloy yan paakyat at tinamaan yung pangalawang grid line, mag-close yung buy position, then magre-re-entry siya ng another buy position, at dun sa sell position naman ay mag-o-open ulit ng sell position. Ang mangyayari dito, yung line ng sell position ay aakyat ulit. Bakit risky? Kasi habang tumataas po yung margin ng sell position, ay tumataas din yung negative PNL nito. Pangatlong approach, kapatid, ay same pa din dun sa grid strategy, pero ang pagkakaiba, once na umakyat ito sa unang grid line, dyan pa lang po magkakaroon ng buy position. Once na umakyat ulit yung pangalawang grid line, magko-close yung buy position at mag-e-enter ng panibagong buy position. Once na bumaba yan dito, magkakaroon naman ng bagong sell position habang waiting yung buy position. Once na tumaas yan dito, magkakaroon ulit ng another buy position. Then once na umakyat nandito, magko-close yung dalawang buy position dito sa pangalawang grid line habang waiting yung sell position. Kapag bumaba yan dito sa pangalawang grid line, mag-enter ng sell position habang waiting itong buy position dito at sell position dito sa linyang ito. So, ganun lang nag-work yun, kapatid. So, kung pag-uusapan natin yung strategy sa Finopta, ibang-iba po yung pamamaraan ng pagtitrade kaysa dun sa kung paano talaga nag-work yung grid trading strategy. Pangatlong red flag na nakita ko dito para masabi ko na ang Finopta ay isang fake trading ay dahil lahat ng trading historical data dito ay generated lang. Paano ko nasabi? So, kung titingnan natin dito sa order record, so kung trader ka, mapapansin mo talaga to, kapatid. Okay, example natin itong Atom USDT. Okay? So, tingnan natin yung price. Punta tayo dito sa Atom USDT sa TradingView. Nag-open order siya sa price na 5.015 at nag-close ng position sa 5.03. Ito po yung completion time na 2:54. 5 minutes po yan. Once na mag-open ka ng order dito sa Finopta, magtatagal po yan ng 5 minutes para ma-close yan. Ngayon, kung titingnan natin, hahanapin natin 2:54. Nandito yan, kapatid. 2:54 kung saan nag-close. Okay? So, hanapin natin yung open order dito. 5 minutes. 2:49. Kung titingnan mo, 5.015, may kita mo na napakalayo, kapatid. Ayan. Itong unang guhit na to ay hindi umabot yung price sa 5.015 na dapat nag-open ng order. Dito sa range na to, kapatid. Okay? Nag-open order. Okay? Kung titignan mo yung close, so dapat dito sa range na to, dapat dito lang magko-close, may kita mo na sobrang layo nung price na 5.030 USDT yung presyo. So, napakalayo na yan, kapatid. Kung titingnan mo dito sa range, hindi man lang umabot yung price sa pag-open at napakalayo nung price dito sa pag-close sa range na to. Isa pang example, BCH. Punta natin dito. BCH. Hanapin natin. So, nandito, yung range, 254. Completion time, 254. Buy price, 419.5. Titingnan natin, 419.5. Andito. Sobrang layo. Hindi lang umabot. Yung close, ito dapat yung close. Gawin natin dilaw. Ayan, dapat yan yung close. Ito yung puting guhit. Yan dapat yung open na position at yung close position. Dapat yan. Hindi man lang umabot dun sa totoong presyo ng market. So, napakalayo po. So, hindi pwedeng maging 2 p.m. to. Kasi, dapat, kung 2 p.m. yan, dapat 14 yung nakalagay dyan. 14:54. Kasi dahil dito, BCH, 21, 29, o 9 p.m. ito. Kung titingnan din natin to, example lang natin, ito. BCH, 14:11, 9 p.m., 9:24. Andito, 9:24. 5 minutes. Nag-buy position, 4.18.6. 4.18. Sobrang layo, kapatid. Listen natin to. 4.18. Ayan. Tapos nag-close ng 420.
0.11. So, napakalayo kapatid nung totoong presyo dito. Paano siya nag-open position o nag-open order kung ang presyo nung time na yan ay 432. At paano siya nag-close sa price na to kung ang totoong presyo niyan ay 434. So, dito pa lang kapatid, makikita mo na fake trading o generated lang yung historical data ng Finopta. Pang-apat na red flag para masabi ko na hindi ito totoong trading o walang trading na nangyayari dito ay dahil sa pamamaraan kung paano mag-trade sa loob ng Finopta. So kung nandito ka sa loob ng Finopta kapatid, ang gagawin mo lang dito, maglagay ka ng pera, for example, 200 USDT. So kung magkano yung laman ng wallet mo dito, then i-click mo lang yung create order. So ito po ay tatagal ng 5 minutes. Katulad ng sinasabi ko sa iyo kanina kapatid, once na matapos yung 5 minutes, makikita mo na agad yung profit mo. Tingnan yung order record, then makikita mo na dito yung kung magkano yung kinita mo. Then bukas mo na magagawang mag-trade ng susunod. Okay? Which is saliwa po sa tunay na trading. Kahit saang trading platform ka pumunta kapatid o pumasok o gumamit man ng trading tools, hindi ganito nag-work yung trading katulad na ginagawa dito sa Finopta. Ang ganitong uri ng activity na ginagawa sa Finopta ay maituturing po na task fraud, kung saan para kumita ka sa ganitong klase ng activity ay kailangan mo mag-take ng task araw-araw. Ang ginawa lang ng platform nito ay iniba lang yung tawag. Kunwari, gagawa ka ng trade, pero kung pagbabasehan natin yung totoong trading, hindi po ganito nag-work yung totoong trading kapatid. Pang-apat na red flag na nakita ko dito, kasama sa fixed income dito sa Finopta, makikita mo na agad yung profit mo sa susunod na araw. Okay? Kahit hindi ka pa nag-create ng order. So kung nandito ka, makikita mo na agad kapatid yung profit mo sa susunod. Kiklik mo lang tong details to be released. Then dito, makikita mo na magiging profit mo once na mag-create ka ng open order at mag-close yun. Ito yung kikitain mo, 0.6823, 7785, 7725, ayan kapatid. So dito pa lang makikita mo na isa yan sa mga red flag at hindi po totoo yung trading. Dahil wala pong ganyan sa trading kapatid, sa totoong trading. Sa totoong trading, hindi mo makikita kung ano yung kikitain mo sa susunod o yung profit mo sa susunod na araw. Okay? Hindi po ganon. So, red flag po yan. Panglimang red flag na nakikita ko dito ay yung Finopta ay isang Ponzi scheme. Paano ko nasabi? So, dito sa Finopta kapatid, so meron silang tinatawag na grid. Para magamit mo yung mga grid na yan, meron po yung requirements. Ano yung requirements? So, dito, meron po level na tinatawag. So, dito, maglalagay ka lang ng fund ng 55 USDT to 1,500 USDT, pwede mo nang magamit to. So dito, ang kita niyan ay nagre-range ng 1.82% to 2.35%. Once na mag-upgrade ka dito sa Gither 2, kailangan meron ka ng first generation users na 3 at second generation at third generation na 6. At dito, pwede ka na mag-invest ng 500 to 3,500 USDT. Ang kikitain mo na dito ay 2.32% to 2.67%. Para makuha mo yung profit ratio na mas mataas, kailangan na makapag-invite ka ng tao. Which is, sa tunay na trading, hindi po ganyan nangyayari yan. Ito po ay sign ng Ponzi scheme. Habang lumalaki yung fund mo, mas tataas yung profit ratio mo. Para magawa nilang makapagbigay ng ganitong halaga kapatid, no, kailangan munang makapag-invite ka ng sandamakmak na tao. Like for example ito, kung gusto mong tumaas ng 4.30% to 460% yung profit ratio mo at yung investment mo ay 50,000 to 200,000 USDT, so kailangan mo munang makapag-invite, okay, ng 60 na first generation o direct referral mo at 120 na indirect referral. Bakit? Bakit gagawin yon? Kasi dun po kukunin yung profit mo araw-araw maliban dito sa investment mo. Papaikutin lang yung perang nilagay mo dito sa platform plus yung perang ilalagay ng mga na-invite mo para mabigyan ka o para mabayaran ka ng pera. Yan po ay sign ng Ponzi scheme. So, ang review natin dito sa platform nito, dito sa Finopta, nakikita ko na ito
ay isang fake trading platform, fake AI trading, at isa pong Ponzi scheme. Dahil ang source of income ng platform nito ay galing lang sa mga bagong recruit at galing lang sa mga inilalagay na pera ng mga member ng platform nito. Pero walang tunay na trading na nangyayari. Ito ay isang fake AI trading na kailangan nating iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano yung masasabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba na ito ay legit na trading platform? Kumikita ka na ba dito? Magkano na ba yung kinita mo dito? Malaki na ba yung kinita mo dito? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang fake AI, fake trading at isang malaking scam? So comment po sa baba ng video na to kung ano yung opinion mo sa platform nito para makatulong ka sa mga makakapanood ng video na to kung papasok pa sila sa platform nito o hindi. So dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Lianto. Bye-bye!